Kasaysayan ng wika sa iba't ibang panahon. Ang isinasaalang-alang na ang unang pananakop ng mga Kastila sa ating kapuluan ay ang pananatili. Rito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Siya ang kauna-unahang Kastilang gobernador-heneral sa Pilipinas. Kalaunan na pasailalim naman ang kapuluan sa pamumuno ni Villalobos na nagbigay ng ngalang Filipinas bilang parangal sa hari. Felipe II na naunang namuno noong panahong iyon. Naging Filipinas ang Filipinas dahil sa maling pagbigkas ng mga tao rito. Ayon sa mga Espanyol, nasa kalagayang barbarika, disibilisado o pagano ang mga katutubo noon. Itinuro ng mga Kastila ang Kristyanismo sa mga katutubo upang maging sibilisado di umano ang mga ito. Naniniwala ang mga Espanyol noong mga panahong iyon na mabisa ang paggamit ng katutubong wika sa pagpapatahimik sa mamamayan kaysa sa libong sundalong Espanyol. Hinati-hati sa 4 na ordeng misyonerong Espanyol ang pamayanan kaya't ito'y nagkaroon ng malaking epekto sa pakikipagtalastasan ng mga katutubo. Upang mas maging epektibo ang pagpapalaganan ng Kristyanismo, ang mga misyonerong Espanyol ay nag-aral ng wikang katutubo upang madaling matutunan ang wika ng isang rehiyon kaysa sa ituro sa lahat ang wikang Espanyol. Mas magiging kapanipaniwala kung ang mismong banyaga ang nagsasalita ng wikang katutubo. Dahil dito, ang mga Prayle ay nagsulat ng mga diskayanaryo at aklat panggramatika, katekismo at mga kompensyonal para mas mapabilis ang pagkatuto nila ng katutubong wika. Nang sakupin ng Amerikano ang Pilipinas, sa simula ay 2 ang wikang ginagamit ng mga bagong mananakop sa magkakautusan at proklamasyong Ingles at Espanyol. Sa kalaunan napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Dumami ang natutong bamasa at magsulat sa wikang Ingles dahil ito ang naging wikang panturo sa rekomendasyon ni Komisyong Sherman noong ika-4 ng Marso taong 1879. Nang lumunsad sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga Hapon noong 1942, nabuo ang isang grupong tinatawag na Purista. Sila ang nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang gawing wikang pambansa at hindi na batayan lamang. Malaking tulong ang nagawang pananakop ng mga Hapon sa kilusang nabanggit. Ayon kay Prat Leopoldo Yabes, ang pangangasiwa ng Hapon ang nag-utos na bidinguhin ang probisyon sa konstitusyon at gawing Tagalog ang pambansang wika. Sa layunin ng mga Hapon na burahin sa mga Pilipino ang anumang kaisipang pang-Amerika at mawala ang impluwensya ng mga ito kaya Tagalog ang kanilang itinaguyod. Nang panahong iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal na mga wika. Sa panahong ito namulaklak ang panitikang Tagalog sapagkat maraming manunulat sa Ingles ang gumamit ng Tagalog sa kanilang tula, maikling kwento, nobela at iba pa. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification bell